Kasabay po ng pagbuhos ng ulan, bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila pasado alas 8 ngayong gabi. Gaya po sa bahagi ng EDSA sa Quezon Avenue at Santolan sa Quezon City. Sa Mandaluyong, usad pago ang mga sasakyan sa northbound ng EDSA Boni. Gayon din sa bahagi ng EDSA malapit sa Boni Station ng MRT. Sa EDSA Bonilla northbound sa Makati, bumper to bumper ang mga sasakyan. Alas 8 ng gabi na maglabas ang pag-asa ng yellow rainfall warning para sa Metro Manila at iba pang karatig lugar. Nauwi po sa pamamaril ang pagtatalo sa isang resort sa Maragondon, Cavite kung saan isang pulis at isang sibilyan ang nasawi. Ang suspect, pulis din. Ayon sa DILG, galing ang mga sangkot sa pagdiriwang ng kaarawan ng police chief ng Maragondon. Saksi, si June Veneracion. Bakas pa ang mga tama ng bala sa pader na ito malapit sa isang resort sa Maragondon, Cavite. Pasado alauna ng madaling araw, nauwi sa pamamaril ang pagtatalo ng mga bisita ng resort. Ayon sa isang saksi, nagising siya sa takot nang marinig ang mga putok ng baril. Nagising ako. Sunod-sunod ang putok. Pero hindi na ako lumabas. Takot din ako baka magalayan ng bala eh. Batay sa investigasyon, paalis na ang mga sangkot sa gulo nang magkaroon ng pagtatalo sa parking area. Patay ang isang pulis at isang sibilyan, habang sugatan ng isa pang pulis na stable na ang kondisyon. Ang suspect, isa ring pulis. Allegedly may heated argument, but yung sinasabi niyong pinagawa, yung pong namin, yung pinupunti rin ng investigation po sa ngayon. Ito yung pahingahan ng mga nagbubuki dito sa barangay San Miguel A, Maragondon, Cavite na ilang hakbang lang ang layo mula sa crime scene. Sa pader, makikita ninyong merong dalawang tama ng bala. At sa ibaba, ayan, ito na may itsurang tingga ng mismong bala. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, lahat ng sangkot galing sa birthday celebration ng Chief of Police ng Maragondon. Lasing daw ang mga ito at dala ang kanilang mga baril. Arestado ang sangkot na pulis na tumangging magbigay ng pahayag sa GMA News. Hindi taga Maragondon ang mga sangkot na pulis, pero relief pa rin sa pwesto ang hepe ng Maragondon Police. Well, ma'am, automatic yan. Yung COP, immediately relieve po natin yan. At yung suspect naman natin, ma'am, is natural. Na ano naman natin siya, na aresto naman natin siya. So kaya nga, yung process ng natin, yung investigation natin, kung anong ibang criminal liability niya at admin liability, of course, during the investigation. Ipinagutos na rin ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang masusing investigasyon, kabilang na ang forensic examination. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Isang fetus ang natagpo ang palutang-lutang sa Estero de Pandacan sa Maynila. Posible raw tirangay ito ng baha. Saksi, si Jamie San. Barangay 863. Hindi inaasahan ng mga Estero Ranger ang kanilang matutuklasan sa loob ng palutang-lutang na plastik sa Estero de Pandacan sa Maynila bandang alas 10 kaninang umaga. Nang maiangat ito, natuklasan ng isang fetus na nasa 27 hanggang 30 linggo sa sinapupunan. Nakita ko po kasi parang ang dami po kasing tao dun sa may tapos may mga pulis. Tapos meron siyang yellow na line na police line. Tapos yung paglapit ko po, yun na, nakita ko na po may bata, baby boy. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung saan nagmula ang fetus at paano ito napunta sa estero. Ayon sa MPD, isa sa mga tinitignang anggulo ay posibleng tinangay ito ng baha. Wala pang natutukoy na responsable sa insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kung mapatutunayang sinadya ang pagpapalaglag, maari umanong magkaroon ng pananagutan sa batas. May pananagutan tayo sa batas. Ito sa Revised Penal Code natin na Article 256, yung intentional abortion, kung talagang malalaman at mapapatunayan na ikaw talaga yung gumawa nito. Kung hindi na lang po talaga kaya nilang alagaan, ibigay na lang nila sa mga LGU natin, DSWD, meron naman po dyan eh. Kaysa yung magdadagdag ka tapos itatapon mo lang po na parang basura lang. Kawawa naman po yung buhay ng isang tao. Patuloy ang follow-up investigation para matukoy kung saan nagmula ang fetus at kung sino ang maaring managot sa insidente. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.
Patuloy po ang paghanap ng mga otoridad sa Bulacan at sa Caloocan sa 4 na lalaking edad 13 hanggang 18 na tumalon umano sa ilog at inanod nito pang Lunes. Saksi, si Gabriel Gonzalez. Sa kabila ng malakas na agos ng Marilao River sa bahagi ng San Jose del Monte, Bulacan nitong Lunes, Ayaw magpasamaya, malakas ng ba? at kahit ilang beses nanita ang mga taga-barangay na lisanin na ang tabing ilog, bumalik at nagsitalon pa sa tubig ang grupo ng kabataang ito. Ayon sa kapitan ng barangay Gaya-Gaya, tila nagpaligsahan pa ang 5 kabataan. Napakaigpit po namin, kaya lang sadya pong matitigas din yung ulo, no? Ng mga bata. Nagagalit pa nga po. Yung pong nakita nyo sa video na 5 mga bata, ay lahat po yun nakatawid eh. Hindi nakuha na ng video, pero 4 na kabataan pa ang magkakahiwalay na tumalon sa iba't ibang bahagi ng ilog sa parehong araw na yon. Pinaghahanap sila ngayon ng San Jose del Monte DRRMO, Caloocan DRRMO, Coast Guard at Auxiliary. Unang tumalon umano ang 18 anyos na lalaking taga-barangay 175 Caloocan sa ilog na sakop ng Robes, Caloocan. Inakala raw kasi ng biktima na nalulunod noon ang kanyang kaibigan. Yun yung kwento din sa amin ng mga kalaro dun sa barangay 175 na naglalaro sa ilog, nakita atang nagpapalutang-lutang ng kaibigan, akala ay nalulunod. Kaya ang ginawa nitong si victim na lalaki ay tinulungan. Siya lang ang talagang na-drown. Okay. Yung kalaro ay nakaligtas talaga yun. Alas 2:30 ng hapon naman tumalon umano sa Kabungan River ang 17 anyos na taga-barangay Santo Cristo sa San Jose del Monte. Ang 13 anyos na lalaking taga-Bagong Silang, Caloocan, tumalon umano sa ilog na sakop ng PH10 Harmony dakong alas 3 ng hapon. Sa riprap sa ilog naman sa Happy Valley, pinaniniwala ang tumalo ng 13 anyos na si Ron Jean. Kagagaling lang daw niya sa Tacloban at labis ang pag-aalala ng kanyang mga magulang. Hindi ko nga pa matanggap, lalo di ko pa po siya nakikita. Bawat oras na ako lang mag-isa, iisip ko, di ba, bakit nangyari yun? Tsaka kung sana nga, dapat hindi na lang muna dumiretso dito, doon na lang sa Maynila, para at least kasama namin. Ako na lang po sana kinukuha, wag lang po yung anak. Ako na lang. Yung anak ko kasi may ano pa yun eh, may kinabukasan pa yun eh. Sa riprap po na iyan dito sa baba ng bakal na tulay sa barangay Gaya-Gaya, pinaniniwala ang tumalon ang 5 biktima papunta po doon sa ilog. Ayon po sa barangay, ito pong ilog na ito kapag normal na araw, pinaliliguan talaga ng mga residente. Pero lubha po itong mapanganib kapag lumakas ang ulan dahil lumalalim at lumalakas ang ragasa ng ilog. Nananawagan ng mga otoridad at mga kaanak ng mga bata na ipagbigay alam sa kanila kung mamamataan ang mga ito. Nagpapatuloy ang rescue operation sa bahagi ng ilog na sakop ng Marilao kung saan pinaniniwala ang inanod ang mga biktima. Pakibantayan po ang inyong mga anak, ano? At pagsabihan na pagka po mga kasagsagan ng ulan, wag pong sumabay ng pangliligo. Dahil napakadelikado po ng ilog na yan. Ako si Gabriel Gonzalez, ang inyong saksi.